So ito po mga ka-GM, may gusto akong mai-share sa inyo at paki-like and share na rin yung ating mga videos, no? Para maraming makapanood sa ating mga video, kapwa natin mga mekaniko at sa mga may sasakyan, at ganoon din sa ating mga viewers at followers. So ngayon mga ka-GM ay isang tips lang, no? Bali ito yung kanyang CKP sensor, no? Dito sa ating Mitsubishi L200 yan. Kung makikita niyo nandito lang sa harapan. Nagkabit tayo ng timing belt. So ngayon, yung iba kasing mga timing belt mga ka-GM ay mayroon siyang arrow. May arrow siya rito. Makikita niyo dito sa pinakalikod ng timing belt may arrow. Pero ito walang arrow ito mga ka-GM. Pero ang pagkabit ng timing belt na ganito mga ka-GM, pagka wala siyang arrow, no? Kasi yung arrow bali sunod sa ikot ng makina yon, clockwise. So ito kailangan nakaharap sa inyo yung pangalan niya, no? Yung pangalan sa yung part number, ganyan. Yung nababasa ba ninyo pagka nakakabit siya, ganyan ang tamang pagkabit ng kanyang timing belt mga ka-GM, yung nakaharap yung pangalan sa inyo yung nababasa. Ganon din yung maliit na, no? Yung panloob, ayun, no? Kailangan na nakaharap sa inyo yung niya, yung pagbasa sa kanyang mga number or pangalan ng timing belt. Kasi ito walang arrow yung timing belt. Yung ibang timing belt kasi mayroon siyang arrow rito. Ang isa pang mahalaga dito mga ka-GM, bago natin kumpletuhin at bago tinakpan, no? Kailangan testingin nyo muna na ikutin yung kanyang makina kung iikot siya, no? Kung hindi siya tukod, baka mamaya tukod yung kanyang mga balbula, syempre delikado yon. Kaya kailangan bago nyo takpan, sigurado tayo na iikot yung kanyang makina, umiikot siya. So ayan. So ayun po yung tips at dagdag kaalaman na rin, no? Like and share, pakipalo na rin yung aking page at maraming salamat po.